Hello people! Kahapon ng hapon, gumawa ako nitong mixture ng baguette dough. Ito naman ay olives baguette. Ang written recipe, ilagay ko na lang sa caption o di kaya sa comment section. I-mix lang lahat ng mga sangkap until makombine. Sobrang dali lang nitong gawin. Similar lang to sa paggawa ng focaccia. After naman makombine lahat yan, ika-cover natin yan and leave for 10 minutes or 15 minutes. After 10 minutes, bubuksan natin yan uli and then ang gagawin natin dyan, stretch and fold lang ang gagamitin natin. Hindi natin kailangan yan masahin ng masahin. Pero dapat gamit natin yung malinis na kamay at basa. Pagka sticky na yan sa kamay, pwede tayong magbasa uli ng kamay para hindi na siya talaga didikit. Madikit yan dahil yung ating mixture ng ating dough ay mabasa talaga yan siya, sticky. Isa-stretch and fold lang natin yan ng mga 6 na beses. Then cover again and leave for 10 or 15 minutes. After 10 minutes uli, ay stretch and fold na naman natin yan. Siyempre, huwag kalimutan basahin ang kamay para hindi madikit. At this time, pag stretch and fold kayo ng mga 3 beses, pwede na kayong mag-add dyan ng olives. Yung gamit ko dyan ay black olives. Pwede kayong mag-mix dyan ng green. I-chop nyo na lang. Kung wala namang olives at gusto nyo lang ng plain na baguette, pwede naman. Huwag nyo na lang lagyan. Yung gusto ko talagang aralin, yung mga sourdough. Ito yung mga favorite ng mga amo na tinapay. Yung mga plain lang, tapos medyo mga matitigas, tapos soft sa loob. After nalagyan ng olives, i-leave natin yan ng 24 hours sa fridge. Isang araw or 2 araw, pwede pa yan. Then, kanina ngang hapon, dinansya ko para ma-dinner na yan ng mga bata. So, nilabas ko na. Sa paglabas naman yan, syempre, dahil sticky yan, kailangan natin yan mag-dash ng maraming flour. Pangalawa or pangatlong gawa ko pa lang nitong olives baguette na to. Parang naalala ko ay sinend lang to ng amo kong babae dati. Tapos, una kong gawa nito, mayroon din tayong upload. Hanapin nyo na lang talaga yung original na gawa ko nito. Bali, pangalawa or pangatlo to, hindi ako sure. Nagdash ako ng flour sa surface, tapos sa dough din nagdash ako uli dahil nga sticky. And then sa pagkat naman yan, depende sa gusto nyong size. Wala tayong baking pan or molder ng baguette bread, kaya ganyan yung itsura. Pero pwede naman yan dahil pangkain lang naman yan. For cravings lang yan ng amo nung dati na ginawa ko nung unang gawa. Pero natuwa naman siya dahil masarap yan. Gusto kong matutunan yung sourdough bread, yung mga French baguette, yung mga ganyan. Yung starter kasi mahirap talagang aralin. Pero hindi natin susukuan yan. Promise, gagawin ko talaga yan. Aralin ko yan. Nung unang gawa ko nito, yung outcome, tuwang-tuwa yung amo ko at nagmumukbang pa ako doon sa video. Panoorin nyo yun. Kanina, nung ginawa ko to, ay mga bata lang tapos kami ni Belle yung nandito sa bahay. Yung favorite naman nitong bread na to ay si yung amo kong babae at yung dalaga naming alaga. Ito yung mga gusto nila talagang bread. Sa paghulma naman dyan, pwede nyong ikat diretso tapos ilagay sa baking pan or pabilog nyo or pahaba kung gusto kayo. Tapos para maging more crispy pa yan, ganyan yung style dapat dyan. Merong baking pan na panty na mainit tapos lalagyan niya ng tubig para meron siyang steam. Ibibake ko lang yan ng 30 to 35 minutes or 40 minutes depende pag mag-golden brown na siya, pwede na. Na-bake yan ng 10 minutes na merong steam sa loob or tubig. Tapos tinanggal ko yung tubig at niluto ko yan continue ng 40 minutes until mag-golden brown na siya. O diba, crispy, matigas sa labas, tapos very soft sa loob yung dough. Parang focaccia lang yan. Masarap yan i-dip sa balsamic vinegar with olive oil or di kaya yung butter, garlic confit. At pwede din yan pang sandwich lang. Sobrang sarap niyan lalo na pag freshly baked pa talaga tapos merong balsamic vinegar and olive oil. Hindi ako nakagawa ng garlic confit kahapon or kanina kasi nga busy ako kahapon until kanina nagbabalot ako ng libro ng mga alaga. Habang kumakain tayo dyan at nagbe-bake pa tayo dahil meron pa tayong second batch. Medyo na-miss ko na rin yung focaccia. Parang isang taon na ata hindi ako nakabake nun. Masarap din to with any kind of soup na meron tayo. Masarap din yan ihain aside. Or magiging side dish na to ng pasta. Pwede. Yung ginawa kong palaman dyan sa isa ay yung tomato, sun-dried tomato. Masarap pala yun. So yun na yung dinner namin dyan. Pinatawag ko na nga yung dalaga na may alaga para makita niya na yan. Yung amo ko kasing babae wala dito nung time na yan. Kaya kami lang ng mga bata. Pero
Pero si among babae, matakaw din yun sa tinapay. Lagi siya yung nagsisend sa akin ng mga link ng mga ganitong foods. Kaya ayun, tuloy, pati yung katulong, nahawa na. O, alam nyo na, gawa-gawa na rin. Tapos yung ating recipe, nasa comment section, okay? Yun lang. Thank you for watching.